Noong taong 1963, sa tahimik na baryo ng Bagong Tubig sa bayan ng Mambusaw, Capiz, kilala si Mang Cardo bilang ulirang barangay tanod. Sa umaga'y lagi siyang nakabarong na kupas at may dalang kahoy na pamalo. Laging naglalakad sa paligid ng baryo upang tiyaking ligtas ang bawat kanto. Kilala siyang maunawain at matulungin. Madaling lapitan kapag may gulo at palakaibigan. Mapabata man o matanda, kanyang kinakaibigan. Madalas siyang makitang tuwing hapon umiinom ng kape sa harap ng tindahan ni Aling Zenny habang nagbibilang ng mga isusumbong sa kapitan kinabukasan. Mag-iingat kayo ha, lalo na at may nawawala na namang baka sa kabilang sityo. Wika ni Mang Cardo kay Judy habang iniaabot nito ang sukli sa biniling kape. Oo nga po, Mang Cardo. Sabi ni nanay baka raw aswang na naman yan. Sagot ni Judy habang tinititigan ng tanod na tila may kakaibang titig ng saglit bago muling ngumiti. Lumipas ang ilang gabi. Sunod-sunod ang ulat ng mga nawawalang manok, baboy at minsan ay mga tuta sa baryo. Ngunit mas lalong lumalala ang takot ng mga taga-Bagong Tubig nang matagpuan ang bangkay ng isang lalaking taga-sitio Kalibo. Nakalugmok ito sa masukal na bahagi ng talahiban. Wala ng ulo at gutay-gutay ang dibdib. Mabilis na kumalat ang balita sa buong baryo. Nagtipon ng ilang matatanda sa ilalim ng punong mangga sa may kapilya upang pag-usapan ang sunod-sunod na kababalaghan. Nakakandado ang bahay namin kagabi, pero pagbangon ko, wala na ang baboy na itinali ko sa likod. Kwento ni Tandang Andong habang hawak ang rosaryo. May amoy din parang sunog na buhok sa paligid ng kubo namin. Tapos may bakas ng paa na parang aso, pero malaki at may kuko. Sabi ni Nelson na nooy nanginginig pa habang nagsasalita. Isa lang ang ibig sabihin nito, may halimaw sa paligid natin. Pabulong na wika ni Rafael habang lumilingon-lingon. Habang lahat ay nag-aalala, si Mang Cardo naman ay tila walang bahid ng takot. Ako na ang bahala, palalakasin ko ang ronda tuwing gabi. Aniya habang pinipisil-pisil ang balikat ni Nelson. Ngunit kung titignan ng maigi sa ilalim ng kanyang mga matang tila laging puyat, may aninong nagkukubli ng kasinungalingan. Kinagabihan, habang abala ang lahat sa kanilang kanya-kanyang tahanan, isang matandang albularyo ang tahimik na bumaba mula sa bundok. Siya si Mang Pablo, kilalang albularyo sa karatig baryo ng Kwartero. Dala niya ang kanyang sako na may tuyong dahon, langis at anting-anting. May narinig daw siya mula sa engkanto ng bundok. May isang nilalang na nagtatago sa anyo ng tao sa baryo ng Bagong Tubig. At ang halimaw na aniya ay nagsimula ng kumain ng laman ng kapwa at hayop. Aling Zenny, pwede ba akong makitulog sa kamalig nyo ngayong gabi? Tanong ni Mang Pablo. Oo naman, Mang Pablo. Basta't huwag kang umalis mag-isa sa gabi. Delikado ngayon. May halimaw daw na gumagala. Sagot ni Aling Zenny. Gabi ang gusto ko, kasi gabi rin lumalabas ang halimaw na yon. Sagot ni Mang Pablo na mas kakaiba ang ngiti sa labi. Samantala sa likod ng gubat na malapit sa ilog, isang figurang balot sa anino ang gumagapang sa dilim. Unti-unting humahaba ang kanyang mga kuko. Ang katawan ay nababalot ng makakapal na balahibo. Ang kanyang muka ay unti-unting nagiging parang aso. Mahaba ang nguso, mapula ang mga mata, at naglalaway at umaagos ang kanyang laway sa ngipin. Siya si Mang Cardo. Ngunit hindi na siya ang dating mabait na tanod. Gutom na naman ako Bulong ni Mang Cardo habang naglalakad sa gilid ng kakahuyan. Nakakita siya ng isang batang lalaki na naglalakad pa uwi mula sa bahay ng tiyuhin nito. Walang paghahatubili, sumugod ang halimaw. Nagsisisigaw ang bata,
ngunit nalunod sa katahimikan ng gabi ang kanyang tinig. Kinabukasan, natagpuan ang putol-putol na parte ng katawan ng bata sa damuhan sa tabi ng palayan. Nagimbal ang buong baryo. Halos nawalan ng ulirat si Judy, na pinsan ng batang biktima. Hindi nito basta-basta hayop. Parang may demonyo gumagala sa gabi. At hindi ito nagmula sa labas, kundi sa loob ng baryo. Mariing sabi naman ni Mang Pablo. Sa araw na yun, nagpasya ang albularyo na magsasagawa ng lihim na pagbabantay. Tinuruan niya si Judy at Rafael ng tamang paglalagay ng mga dahon ng sambong at langis sa mga pintuan. Pinagmasdan niya rin ang mga bakas ng paa sa paligid ng talahiban. Papunta ito mismo sa dulo ng baryo, malapit sa kubo ni Mang Cardo. May alaga bang hayop si Cardo? Tanong ni Mang Pablo kina Rafael at Nelson. Wala po. Wala rin siyang pamilya, mag-isa lang siya sa buhay. Matagal na rin patay ang asawa niya. Sagot ni Rafael. Nagmumula sa lugar niya yung baho ng dugo at sunog na balahibo tuwing madaling araw. Akala ko dati naninigarilyo lang siya sa gabi, pero parang hindi eh. Sinimulan nilang obserbahan si Mang Cardo. Tuwing alas 11 ng gabi, nawawala ito sa kanyang kubo. Wala ring ilaw, ngunit bago mag-alauna, bumabalik itong basang-basa ng pawis at minsan ay may mga galos sa braso. Isang gabi, sinundan siya ni Mang Pablo sa ilalim ng buwan. Dala niya ang batya ng langis at ang anting-anting na gawa sa buto ng uwak. Sa kakahuyan, nakita niyang naghubad si Mang Cardo ng kanyang barong at pantalon. Sa kagumapang sa lupa, ang kanyang likod ay unti-unting bumaluktot. Umungol ito ng malalim bago nagsimulang magbago ng anyo. Sa wakas nakita rin kita, bulong ni Mang Pablo. Mula sa kanyang pinagtataguan sa likod ng punong langka, pinanood ni Mang Pablo ang pagbabagong anyo ni Mang Cardo. Ang balat nito ay tila pinupunit mula sa loob. Lumabas ang makakapal at maiitim na balahibo sa buong katawan. Bumilog ang mga mata at naging pula. At sa loob lamang ng ilang minuto, naging isang nilalang na kahawig ng isang dambuhalang aso, si Mang Cardo. Matutulis ang kuko. Malalaki ang kalamnan at may mukhang kayang takutin kahit ang pinakamatapang sa baryo. Umalingaw-ngaw ang isang impit na halakhak mula sa bibig ng nilalang. Umusok ang hininga nito habang sumisinghot-singhot ng hangin. Tila inaamoy kung nasaan ang kanyang susunod na biktima. Hindi nag-aksaya ng oras si Mang Pablo. Dahan-dahan siyang umatras, hinawakan ng sako ng langis at umuwi sa kamalig ni Aling Seni. Hindi siya kumibo buong gabi, pero kinaumagahan agad niyang pinatawag si Judy at Rafaela. Sigurado na ako, ang halimaw na gumagala tuwing gabi, si Mang Cardo yon. Nagkatinginan sina Judy at Rafaela, parehong natulala. Hindi maaari. Si Mang Cardo, siya yung tumutulong kay Itay noong nabaril sa tulisan. Siya ang nagdala sa akin sa health center noong natuklaw ako ng ahas. Bulalas ni Judy na hindi makapaniwala. Totoo ang nakita ko. Sa sarili kong mata, hindi tao ang anyo niya tuwing hating gabi. Isa siyang nilalang na nababalutan ng kasamaan, at kung hindi natin siya mapipigilan, baka isa sa inyo ang susunod na biktima. Habang nagpupulong sila sa lumang silid sa likod ng tindahan ni Aling Seni, isang sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa may tabing ilog. Tumakbo ang mga tao patungo roon at natagpuan ang isang bangkay na nakabitin sa puno ng bayabas. Walang laman loob ng katawan nito. Tila sinimsim ang bawat laman loob. Kilala ng lahat ang biktima, si Kiray, isang dalagang tendera ng tinapa. Diyos ko po! Diyos ko po! Iyak ni Aling Seni habang tinatakpan ang mata ng bangkay. Muling nagtipon ang mga taga-baryo. Takot na ang lahat. Wala nang lumalabas ng bahay pagsapit ng alas 7. Ang mga tindahan ay sarado
at kahit ang mga hayop sa bakuran ay nakakulong na. Samantala si Mang Cardo ay patuloy pa rin nagrereklamo sa mga tao, kunwari galit sa mga nangyayari. Kailangan pala kasi ng pagroronda. Samahan ko kayo mamayang gabi. Sigaw ni Mang Cardo sa mga binata sa barangay hall. Hindi mo na kailangan, Mang Cardo. Kami na ni Nelson ang bahala. Pabilis na sabat ni Rafaela na pilit tinatago ang kilabot sa dibdib. Hindi pwedeng ako'y hindi kasali. Ako ang tanod dito. Sabi pa ni Mang Cardo. Lumapit si Nelson at mahina niyang binulong kay Rafaela. Paano kung siya nga ang halimaw gaya ng sabi ni Mang Pablo? Hindi tayo ang iluluwal sa tiyan niya ngayong gabi. Kaya nga wag tayong lalayo. Dalhin mo yung langis na binigay ni Mang Pablo. Sagot ni Rafaela habang pinipilit manatiling kalmado ang boses. Pagsapit ng 10:00 ng gabi, nag-ikot ang grupo ni Rafael at Nelson at Mang Cardo sa baryo. Tahimik ang lahat. Ang ilaw sa mga bahay ay nakakandado. Tangyang liwanag na mula sa buwan ang nagsisilbing ilaw sa daan. Nang makarating sila sa may gulod sa gilid ng talahiban, biglang tumigil si Mang Cardo. Yumuko ito at tila sumisinghot sa lupa. Anong ginagawa mo dyan, Mang Cardo? Tanong ni Nelson. Kilala ko tong amoy na to Sariwang dugo. Sagot ni Mang Cardo habang napapikit. Dugo? Tanong ni Rafaela na ngayoy unti-unting humahawak sa garapon ng langis sa bulsa. Preskong dugo. May malapit lang dito. Hayop o tao, bagong sugat o bagong huli. Nagkatinginan sina Rafael at Nelson. Dahan-dahan silang umatras ngunit biglang lumingon si Mang Cardo. Ngumisi ito at sa isang iglap, biglang napunit ang kanyang balat sa dibdib. Tumambad ang mabalahibo, madilim at makapal. Tumilapon ang kanyang sombrero at unti-unting nagbago ang anyo ng kanyang pagmumuka. Takbo! Sigaw ni Rafaela. Tumakbo sila palayo sa talahiban. Sa likod nila'y dinig nila ang malakas na yapag ng isang nilalang na nangangalit sa gutom. Humahangos ito. Dumadagungdung ang mga paa sa lupa. Sa kanto ng daan, lumitaw si Mang Pablo. May hawak siyang palaspas at garapon ng langis. Nasaan siya? Papunta siya dito. Sa lumang kamalig. Inilatag ni Mang Pablo ang mga dahon ng sambong at binuhusan ng langis. Humugot siya ng mahaba at itim na kutsilyong gawa sa tanso na binasbasan ng 7 pari at 7 albularyo mula sa iba't ibang bayan. Ilang minuto lang, dumating ang aswang. Humihingal, may laway sa bibig, may bahid ng dugo sa mga kuko. Nang makita si Mang Pablo, umalulong ito at biglang sumugod. Inihagis ni Mang Pablo ang isang abo sa mukha ng nilalang. Umusok ang paligid. Napatras si Mang Cardo sa sakit. Sigaw ng nilalang. Nakita ko ang anyo mo, Cardo. Hindi mo na malilinlang ang mga tao. Sigaw ni Mang Pablo. Hindi kayo mananalo sa akin. Galit na sigaw ni Mang Cardo habang pinipilit umatake. Ngunit tuwing lumalapit siya ay napapaso sa mga langis na ipinahid ni Mang Pablo sa kanyang sarili. Sumugod si Mang Pablo at sa isang iglap, sinaksak niya sa tagiliran ang kutsilyo na tanso. Napahiyaw si Mang Cardo. Tumalsik ang itim na dugo. Natumba ito sa damuhan at patuloy na napapasigaw. Sa ngalan ng mga biktimang kinain mo, ito ang kabayaran. Sabi ni Mang Pablo. Muling sinaksak ni Mang Pablo ang dibdib ng aswang. Kumurap ang mga mata nito at unti-unti ay nagbalik sa anyong tao si Mang Cardo. Patawad, tulungan niyo ko. Mahina nitong sambit. Wala ka nang maliligtas. Sobrang dami na ng kasalanan mo. Sa huling buntong hininga ni Mang Cardo, tuluyang napapikit ang kanyang mga mata. Ang katawan nito ay dahan-dahang naglihab hanggang sa tuluyang maging abo.
Tahimik ang buong paligid. Tumigil ang hangin. Tumahimik ang mga kuliglig. Isa-isang lumabas ang mga taga-baryo. Bitbit ang mga lampara at kruspiho. Lumapit si Aling Zenny. Nagapi mo ba siya? Oo, Aling Zenny. Wala nang babalikan ng halimaw. Sagot ni Mang Pablo. Pero paano kung hindi lang siya ang nag-iisa dito? Tanong ni Judy habang mahigpit ang kapit sa bisig ni Rafaela. Tahimik si Mang Pablo. Tumingin siya sa langit. Sa bawat baryo, may tinatagong dilim. Kailangan lang natin ang lakas ng loob para ito'y ilawan. Nagising ang buong baryo sa balita ng pagkamatay ni Mang Cardo. Ngunit sa halip na dalamhati, katahimikan at pag-aalinlangan ang bumalot sa mga mukha ng mga tao. Hindi sila makapaniwala na ang maunawaing tanod, ang laging nakangiting tumutulong, ay siya palang halimaw na kumakain ng kapwa. Kinahapunan, pinulong ni Mang Pablo sina Rafaela, Nelson, Judy at Aling Zenny sa harap ng kapilya. Hindi natin pwedeng ipagsigawan ng totoo sa lahat ng tao. Wika ni Mang Pablo habang hinahaplos ang kanyang rosaryo. May mga hindi naniniwala, may mga matatakot, at mas makakabuti nang manatili sa ating kaalaman ang buong katotohanan. Anong sasabihin natin sa mga tao? Na inatake siya ng ligaw na hayop o kaya inadulas siya sa may bangin? Sabihin na lang nating tinamaan siya ng rabies at kinakailangan siyang ihatid sa ospital pero hindi na umabot. Mas madali niyang paniwalaan kaysa sa isang tanod na aswang. Suwestyon ni Aling Zenny. Hindi ko alam kung matatahimik pa ako sa bahay namin. Laging dumaraan sa tapat ng bintana namin si Mang Cardo kapag madaling araw. Ngayon ko lang naisip, baka minamanmanan niya lang ako dati. Gagawin ko ang ritual mamayang gabi. Paniguradong hindi na siya makakabalik, pero may iniwan siyang mga palatandaan. Napakunot ang noo ni Rafaela. Ano pong palatandaan? May mga marka sa lupa sa paligid ng kanyang bahay. May hugis bilog na ginuhit sa lupa. May mga butong isinaayos sa hugis ng krus, pero pabaliktad. Ang mga yon ay ginagamit para makatawag pa ng mas malalakas na kung anong nilalang. Natahimik ang grupo. Isa-isang napatingin sa langit na nooy nagsisimula ng dumilima. Isa lang ang ibig sabihin yan. Hindi lang pala si Mang Cardo ang may alam ng itim na dasal. May mga posibilidad na may iba pa sa baryo. Mga kasabwat, mga nagtatago sa anyo ng karaniwang mamamayan. Kaya't kailangan tayong maging mapagmatsyag. Lalo ka na, Rafael. Malapit ka sa mga binata ng baryo. Opo, Mang Pablo. Sisiguraduhin kong walang makakalusot. Sagot ni Rafaela habang pinipisil ang pulseras na ibinigay sa kanya ng albularyo. Gawa sa pinitpit na dahon ng makabuhay at langis ng nyoga, panangga sa masamang nilalanga. Pagsapit ng gabi, inilatag ni Mang Pablo sa paligid ng bahay ni Mang Cardo ang mga pulang kandila. Tinandaan niya ang bawat direksyon. Hilaga, silangan, timog, kanluran. Pinudburan niya ito ng asin at abo ng tuyong banahaw. Sa loob ng bahay, wala nang laman kundi mga sirang gamit, ilang buto ng manok, at sa likod ng isang lumang aparadora, may nakita siyang kahon na gawa sa kahoy ng santola. Binuksan niya ito at tumambad ang laman, mga punit na larawan ng ilang taga-baryo, ilang hibla ng buhok at isang maliit na basong may natuyong dugo. Ang mga to gamit sa kulam o tawas. Pero mas malamang pang ritual para sa tawag ng itim na nilalang. Bulong ni Mang Pablo. Kinabukasan, habang abala ang mga tao sa pagsasaayos ng patay na si Kiray, lumapit si Nelson kay Judy. Napansin mo ba si Tandang Andong kanina? Bakit? Anong meron kay Tandang Andong? Kanina habang tinutulungan ko si Aling Zenny sa tindahan, bigla siyang dumaan. Para bang hindi siya natatakot. Tapos may binulong siya kay Mang Pablo na hindi ko narinig. Tinignan ko lang kasi parang may kakaiba sa lakad niya. Parang nilalagnat pero matigas ang katawan. Sabi ni Nelson.
Siya ang isa pa? Bulong ni Judy. Huwag muna tayong basta maghinala, kailangan natin siguraduhin. Gabi ulit nang magbantay si Rafaela. Nakapwesto siya sa likod ng kapilya, kung saan madilim at walang ilaw. Bitbit niya ang kanyang pamalo at ang pulseras na may langis ng makabuhay. Sa kanyang paniniktik, nakita niyang dumaan si Tandang Andong sa iskinita. Bitbit ang isang supot. Hindi niya ito karaniwang nakikitang naglalakad ng ganoong oras. Sinundan ni Rafael si Tandang Andong hanggang sa gilid ng palayan. Doon nakita niyang binuksan ng matanda ang supot at inilabas ang isang basong may likido. Tila may binubulong ito habang iniikot-ikot ang daliri sa paligid ng baso. Dahan-dahang lumapit si Rafael at sinunggaba ng supot. "Hoy, ano ginagawa mo dyan?" sigaw ni Rafael. Nabigla si Tandang Andong. Pero hindi siya umatras. Sa halip tumingin ito kay Rafael at ngumisi. Ikaw pala. Napakausisa mong bata ka. Alam mo ba, hindi mo dapat ito nakikita." Mabilis ang kilos ni Rafael. Ibinato niya ang pulseras na may langis kay Tandang Andong. Nang dumikit ito sa braso ng matanda, napasigaw ito. Umatras si Rafael at sumigaw. "Mang Pablo, nandito siya!" Mula sa kabilang bahagi ng palayan, dumating si Mang Pablo na may hawak na antigong matulis na patpat. Nang makita si Tandang Andong, hindi na siya nagtaka. Alam ko na noon pa, Andong. Amoy na kita. Isa ka sa mga tumutulong kay Cardo, di ba? Hindi ako gumagawa ng mga pagpatay. Siya lang ang pumapatay. Ako'y tagapasa lang ng mga mensahe. Sagot ni Tandang Andong habang tumutulo ang pawis. Lahat ng kasabwat, kasalanan din ang pasan. Ngayon wala na si Cardo. Sino ang susunod niyong bubuhayin? May paparating, mas malakas, mas matagal nang namamahinga. Ang halimaw na yon ay gigisingin ng huling patak ng dugo. Sabi ni Mang Andong. Biglang nangit-ngit si Mang Pablo at tinapik ang anting-anting sa dibdib ni Tandang Andong. Napaiktad ang matanda at nahimatay sa lupa. Rafael, Nelson, ikulong niyo siya sa silid sa likod ng kapilya. Sa loob ng 7 araw, pagbabantayan ko ang kanyang diwa. Hindi siya pwedeng mamatay hanggat hindi niya sinasabi ang pangalan ng halimaw na tinutukoy niya. Opo, Mang Pablo. Sa loob ng silid sa likod ng kapilya, ginapo si Tandang Andong gamit ang lubid na hinaluan ng pinagpakuluang ugat ng kamangyan. Nakatali ang kanyang mga pulso at binti, habang ang bibig niya may busal na gawa sa tela ng sako na pinatakan ng langis ng nyug at dahon ng suha. Nagbantay si Nelson sa pintuan habang si Judy na may nagdala ng pagkain tuwing alas 6 ng umaga at hapon. Tuwing tititigan ni Judy si Tandang Andong, tila may galit sa likod ng mga mata nito. Galit na pilit na itinatago sa mahinang katawan. Ano ba talagang tinutukoy mong halimaw? Tanong ni Judy, nang minsay walang ibang tao sa paligid. Anong ibig mo sabihin na mas malakas pa kay Cardo? Umisi si Tandang Andong. Umiling ito sabay sulyap sa altar sa gilid ng silid. Kung ako ang magsasalita ngayon, mas mapapahamak kayo. May mga nilalang na hindi natutulog. Naghihintay lang sila ng hudyat. Magsabi ka na habang may pagkakataon ka pa. Kung talagang hindi ikaw ang pumapatay, patunayan mong hindi ka rin halimaw sa katawang tao. Hindi sumagot si Tandang Andong. Umiling lang ito at muling ipinikit ang mga mata. Samantala si Mang Pablo ay abala sa pagsasaliksik ng mga lumang tala sa kanyang kahon ng mga aklat na dala pa mula sa antike. Binuklat niya ang isang lumang kasulatan na may pamagat na mga nilalang na ipinaglihim ng lupa. Binasa niya ang bahagi kung saan binanggit ang mga matandang halimaw sa ilalim ng sapa ng bagong tubig. Isang nilalang na kilala bilang Sipnay. Ang Sipnay ay hindi gaya ng karaniwang aswang. Ayon sa tala, ito ay isinumpa ng mga unang babaylan bilang tagapuksa ng sinumang lumapastangan sa banal na lupain.
Nakalibing ito sa ilalim ng sapa at ang dugo ng 3 biktima ang susi sa kanyang paggising. Sa oras na magising ito, wala na raw itong kamalayang pantao. Hindi ito nag-aanyong tao, isa itong ganap na halimaw. 3 dugo. Si Kiray ang batang lalaki at yung taga-Sitio Kalibo. Lahat sila kinain ni Cardo. Napapitlag si Mang Pablo. Agad siyang lumabas ng kanyang kubo at tinawag sina Rafael at Nelson. Kailangan natin puntahan ang sapa. May kailangan ako makita roon. Ngayon na kagad, Mang Pablo? Tanong ni Rafael. Ngayon din, bago pa tayo maunahan ng paggising ng nilalang. Dala ang sulo, palaspas at mga anting-anting, tumungo sila sa sapa. Malalim ang bahagi ng kagubatan na tinahak nila. May mga ahas na gumagapang sa tabi ng mga tuyong dahon. Tahimik ang buong paligid. Tangi ang tunog ng kuliglig at pag-agos ng tubig ang maririnig. Pagsapit nila sa sapa, natigilan si Nelson. May naamoy akong bulok na karne. Bungkalin natin ang lupa sa gitna ng sapa. Diyan mismo. Kumuha si Rafael ng kahoy at sinimulang hukayin ang lupa. Sa ikatlong hukay, may tumambad na kulay abong buto. Bungo ng tao. Mang Pablo, buto ng tao to ah. Hindi lang isa. Marami. Tingnan nyo sa paligid. Nagtinginan silang 3. Sa gilid ng mga batuhan ay may mga lumang butong tila itinampak lang. Mga bungo, tadyang, braso, binti. At hindi bababa sa 10 katawan ang tila nakalibing sa ilalim ng sapa. Mula pa pala noon, may pinapatay na dito. Si Cardo ang huling tagapangalaga ng lihim ng sapa. Pero siya lang ang kasalukuyang ginagamit para gisingin ang mas malakas pang halimaw. Sa biglaang sandali, yumanig ang lupa. Napahawak si Nelson sa puno. Ang tubig ng sapa ay umaangat at tila may humihigop mula sa ilalim. Mang Pablo, anong nangyayari? Gumagalaw ang lupa, may bumabangon. Mabilis na hinugot ni Mang Pablo ang itim na patpat. Naglatag siya ng bilog sa lupa at binudburan ng asin. Lumapit kayo sa loob, bilisan ninyo! Pumasok sila Rafael at Nelson sa loob ng bilog. Sa gitna ng sapa, isang malaking kamay na nababalot ng itim na balahibo ang unti-unting umahon. Kasunod nito, isang figurang mahaba ang leeg. Dilat ang mga matang kulay dilaw at bunganga nitong punong-puno ng mga matutulis na ngipin. Mas malaki pa ito kaysa kay Cardo. Halos kasing laki ng kalabaw, ngunit mas mabilis ang kilos at mas mabangis ang itsura. Siya ang sipnay, bulong ni Mang Pablo. Umunguli ito ng malakas at ang kanyang tinig ay tila dagungdong sa buong kagubatan. Tumalbog ang tubig ng sapa habang dumediretso ang halimaw papunta sa kanila. Maya-maya pa, itinaas ni Mang Pablo ang itim na patpat at sinigawan ang nilalang. Sa ngalan ng mga ninunong nakatakda ng hangganan, binabawal ko ang pag-akyat mo sa ibabaw ng mundo. Ngunit hindi nagpatinag si Sipnaya. Lumundag ito at tumama sa harap ng bilog na asina. Nang hindi siya makapasok, tumili ito sa galit. Umikot-ikot sa labas, sinipa-sipa ang mga bato. Sinisira ang mga halaman. Hindi siya makalapit, pero hindi rin siya aalis hanggat hindi tayo umaalis dito sa lugar. Anong gagawin natin? Kailangan nating ilibing siya muli. Kailangan natin ng tulong ng baryo. Kinabukasan, pinatawag ni Mang Pablo sina Aling Zeni, Judy at ilang mga matatandang lalaki sa baryo. Pinaliwanag niya ang buong pangyayari mula sa pagiging aswang ni Mang Cardo, sa papel ni Tandang Andong at sa pagbangon ng nilalang mula sa sapa. Hindi na ito basta kwento ng kababalaghan. Ito ay laban ng buhay at dilim. At ang baryo ninyo ang magiging una at posibleng huling depensa. Sa sumunod na gabi, nagtungo ang kanilang grupo sa sapa. Sumunod sila ayon sa kagustuhan ni Mang Pablo. Tumayo sila paikot at inilabas ni Mang Pablo ang kanyang mahiwagang tungkod na may iba't ibang ukit ng simbolo na galing pa raw
sa kanyang mga kanununuan na matagal niya nang itinatago at kailangan lamang gamitin sa oras ng pangangailangan sa sitwasyong alanganin na ang lahat. Pagkahawak nilang lahat sa tungkod, binanggit nila ang orasyong itinuro ni Mang Pablo, sabay-sabay at nakapikit. Pagkatapos nun, biglang sabi ni Mang Pablo Ngayon mo mararanasan ang galit ng mga espiritu. Bumalik ka sa pinanggalingan mo. Sigaw ni Mang Pablo at sabay-sabay nilang itinaas ang iisang tungkod at kasunod nun ang pagyanig ng lupa at ang pagdadalamhati ng sipnay. Animoy nalalamukot ang kanyang katawan na nagugusot-gusot ang balat at unti-unting naglalaho at nilalamon ng sapa. Pagkalubog ng sipnay sa sapa, tumahimik ang lahat at kasunod nun ay pagbagsak ng mga tao na humawak sa tungkod maliban lang kay Mang Pablo. Nananatili siyang nakatayo at sinabing, Nagtagumpay tayo na ibalik natin ang demonyo kung saan siya nanggaling. Hindi na siya makakaahon pa dito sa ibabaw ng lupa. Magiging tahimik na ang ating barangay. Magpasalamat tayo sa Poong lumikha. Pagkatapos ng mga kaganapang yun, sa mga sumunod na araw, linggo, buwan at taon, naging tahimik na ang kanilang baryo. Bumalik sa dati ang regular na pamumuhay ng mga tao. Masasaya na ang mga bata kahit inaabot na ng gabi sa daan sa paglalaro. Wala na rin pangamba sa mga puso't isipan ng mga tao tuwing sasapit ang gabi o kahit madaling araw pa. Pero kahit kailan, hindi nila malilimutan na nang minsan nagkagulo sa kanilang barangay dahil lamang sa barangay tanod na aswang. Noong taong 1965, sa maliit na baryo ng San Isidro, namumuhay ang isang dalagang ang pangalan ay Amor. Sa murang edad na 18, makikita sa kanyang kilos ang kabaitan, kahinhinan at respeto sa matatanda. Siya ay payat, balingkinitan ang katawan, may makinis na balat na tila porselana at mga matay laging may dalang ngiti. Anak siya ni Mang Jose, isang magsasaka, at ni Aling Adora, isang masayahing may bahay. Amor, ihatid mo nga itong pagkain kina Tata Erming. Baka hindi pa sila kumakain dun eh. Opo, inay. Sa simpleng pamumuhay nila, kontento si Amor. Wala siyang iniisip kundi makatulong sa bahay at sa bukid. Hindi pa niya pinapangarap ang pag-ibig, pero hindi niya alam may mga matang palihim na sumusunod sa kanya tuwing siya'y naglalakad sa gubat papunta sa kabundukan kung saan naroon ang sakahan ng pamilya nila. Isang dapit hapon, habang pauwi si Amor mula sa may sakahan, biglang lumakas ang ihip ng hangin. Napalingon siya sa likod nang maramdaman niyang may aninong dumadaan sa gilid ng punong balite. Hindi niya ito pinansin at nagpatuloy lang sa paglalakad. Magandang hapon, dalaga. Napahinto si Amor. Sa kanyang harapan ay isang lalaking hindi niya kilala. Matangkad, kayumanggi, matipuno ang pangangatawan at ang mga mata ay tila kumikislap sa dilim. Ang kanyang ngiti may hiwagang hindi mapaliwanag. Ako nga pala si Jacob. Pasensya ka na kung ginulat kita. Napadaan lang ako dito. Ikaw ba ay taga rito sa San Isidro? Opo, ako po si Amor. Anak po ko ni Mang Jose. Napansin agad ni Amor ang kakaibang anyo ni Jacob. Parang wala itong putik sa katawan kahit galing sa gubat. Ang puting polo nito ay hindi man lang naluma o nadumihan. Ang amoy nito ay kakaiba. Hindi pawis kundi isang uri ng bango na hindi niya mapaliwanag. Mabuti pa, hatid na kita pa uwi. Ay, wag na po. Malapit lang naman ang bahay namin. Hindi ako mapapalagay kung hindi kita mahatid. Minsan lang ako makakita ng dalagang maganda gaya mo rito sa kabundukan. Napayuko si Amor. Hindi siya sanay sa ganoong papuri. Sa huli pumayag na rin siya.
Naglakad silang magkasabay, ngunit may kakaibang katahimikan sa paligid. Ang hangin ay tila tumigil at ang mga kuliglig ay nananahimik. Simula noon, palagi nang sumusulpot si Jacob tuwing mag-isa si Amor. Kung minsan sa tabing ilog, kung minsan sa may sakahan, at kung minsan na may sa likod ng kapilya. Unti-unting napalapit ang damdamin ni Amor sa binatang laging handang dumamay sa kanya sa tuwing siya'y pagod o may dinaramdam. Jacob, bakit ba ako? Wala naman akong ganda o yaman. Bakit mo ako nililigawan? Simple lang ang sagot. Dahil ikaw si Amor. Dahil ikaw ang tanging nilalang na kayang baguhin ang daan ng aking tadhana. Napatingin si Amor sa kanya at doon niya unang napansin ang kakaibang liwanag sa mga mata ng binata. Parang may init na nagmumula dito at tila ba may mga aninong gumagalaw sa likod ng kanyang ngiti. Jacob, may tinatago ka ba sa akin? Hindi agad sumagot si Jacob. Hinawakan niya ang mga kamay ni Amor. Panahon na siguro para malaman mo ang totoo. Tumayo si Jacob at tinuro ang punong balite sa di kalayuan. Hindi ako gaya ng ibang lalaki. Ako ay hindi tao, Amor. Napalunok si Amor. Hindi alam kung dapat ba siyang tumawa o matakot. Ako ay hari ng mga dalakit noon. Patagal ko na pinagmamasdan ang mundong ito. Pero ngayon lang ako napamahal. At ikaw ang dahilan kung bakit nais kong magpakatao kahit bawal. Hindi nakapagsalita si Amor. Ang puso niya ay tila binayo ng kaba at pagkalito. Ngunit kasabay nito, ang kanyang damdamin ay na kay Jacob, lalong lumalalim. Kahit panilalang ito ng hiwaga, ang kabutihan nito ay hindi maikakaila. Pagkalipas ng ilang linggo, napansin ni Aling Adora na parang may binago kay Amor. Madalas itong nakatulala at sa gabi na may napapansin niyang bumabangon ito at tumitingin sa labas ng bintana. Amor, tanong ni Aling Adora. may dinaramdam ka ba? Anak? Wala po, inay. Masaya lang po ako. Ngunit hindi alam ni Aling Adora na may lihim na pinapasan ang kanyang anak. Sa bawat gabi na lumilipas, mas lalong nananabik si Amor kay Jacob. Hanggang isang gabi, hindi na ito bumalik sa kanilang bahay. Kinabukasan, nagimbal ang buong tahanan ni Mang Jose at Aling Adora. Hindi nila nadatnan si Amor sa kanyang higaan. Wala din ito sa kusina, sa likod ng bahay o sa palayan. Jose, wala si Amor sa kwarto. Sigaw ni Aling Adora. Hindi siya umuwi kagabi. Agad na tumakbo si Mang Jose sa kalsada, hawak ang kanyang gulok. Sa isip niya'y baka dinala si Amor ng kung sinong binata. O mas masahol pa, baka napahamak ito sa gubat. Amor! Amor! Anak, nasaan ka? Sigaw ni Mang Jose. Hanggang hapon ay walang nakitang bakas ni Mang Jose. Kaya napilitan siyang lumapit kay Tata Erming, ang matandang ermitanyo sa may masukal na bahagi ng kabundukan. Kilala si Tata Erming bilang taong may kaalaman sa mga nilalang na hindi basta-basta nakikita ng karaniwang mata. Mang Erming, wala ang anak ko si Amor. Hindi siya umuwi kagabi. Baka may alam ka. Tumingin si Tata Erming sa langit at saka tumango. May kakaiba akong nararamdaman kagabi. Jose, malamig ang hangin, mabigat ang gabi, at may naanilag akong liwanag sa punong dalakit. Anong ibig mo sabihin? Tanong ni Mang Jose. Jose, baka nakuha na siya ng engkanto. Samantala, sa ilalim ng makapal na lilim ng punong balite, nakahiga si Amor sa isang malambot na kama na gawa sa mga dahon at telang di niya kilala. Ang paligid ay tila ibang mundo. Ang hangin ay may amoy ng bulaklak at gabi. May mga alitaptap na lumulutang sa paligid at ang mga puno ay tila buhay. Pumasok si Jacob sa silid. Suot nito ang isang maharlikang kasuotan. May gintong detalye sa balikat at burda sa laylayan. Amor, huwag ka matakot. Ligtas ka dito. Nasaan tayo? Nasa hangganan ng aming daigdig, sa pagitan ng mundo ninyo at ng amin.
Hindi ka na namin pwedeng ibalik. Hindi muna ngayon. Bakit mo ako dinala dito? Hindi ako nagpaalam kina inay at itay. Lumapit si Jacob at hinawakan ang kanyang kamay. Dahil may dala akong balita, Amor. May dinadala ka ng buhay sa iyong sinapupunan, anak natin. Napanganga si Amor. Saglit siyang napatingin sa kanyang tiyan. Wala pa siyang naramdaman, ngunit napansin niyang mas mabilis mapagod ang katawan niya at mas kakaibang pananabik sa kanyang dibdiba. Teka, hindi pa ako handa. Ipinapangako ko sa akin sarili na kapag dumating ang panahong ito, ipapaalam ko sa iyo ang lahat. At kung nanaisip mo bumalik sa mundo mo, hindi kita pipigilan. Lumipas ang mga araw sa mundo ng engkanto. Si Amor ay inaalagaan, pinapakain ng prutas na may makapangyarihang sustansya. Ang kanyang kutis ay lalong kuminis. Ang kanyang lakas ay tila hindi nauubos. Ngunit sa kabila ng kaginhawaan, may lungkot sa kanyang puso. Miss na niya ang kanyang mga magulang. Isang gabi habang nakaupo siya sa gilid ng ilog sa mundo ng mga dalakitnon, lumapit sa kanya si Felicidad. Isang magandang nilalang na parang diwata. Siya ang katiwala ni Jacob sa palasyo ng kanilang mundo. Amora, kung nanaisip mo bumalik, may pagkakataon ka pa. Ngunit may kapalit. Anong kapalit? Hindi mo kami maaalala. Wala si Jacob, wala ang anak. Lahat ay mabubura. Babalik ka sa dati mong buhay na parang walang nangyari. Napaiyak si Amor. Hindi niya alam ang pipiliin. Sa isang banda, gusto niyang mayakap ulit sina Mang Jose at Aling Adora. Sa kabila naman, may nilalang siyang minahal at buhay na unti-unti niyang tinatanggap. Sa baryo ng San Isidro, unti-unting kumalat ang balita. May ilang nagsasabing nakita si Amor sa bukid sa gitna ng gabi, nakatayo sa ilalim ng buwana. May ilang nagsasabing naririnig ang tinig nito mula sa punong balite, ngunit walang makakapagkumpirma kung totoo o guni-guni lamang. Wala nang anak natin, Adora. Baka kinuha na nga siya ng nilalang sa gubat. Ngunit si Aling Adora hindi nawala ng pag-asa. Araw-araw siyang nagdadala ng bulaklak at kandila sa ilalim ng punong balite. Doon siya nananalangin na balang araw muling magbabalik si Amor. Pagkalipas ng 3 buwan, isang gabi ay bumukas ang hangin. Ang mga kandila sa altar ni Aling Adora ay sabay-sabay na namatay. Napalingon siya sa bintana. Sa ilalim ng ilaw ng buwan, may nakatayong babae sa harap ng bahay. Amora! Dali-dali lumabas si Mang Jose at Aling Adora. Doon nila nakita si Amor, nakatayo, suot ang isang puting bestida, nakayuko at tila pagod. Sa kanyang mga mata ay may lungkot at saya. Inay, itay! Anak! Sampit ng mag-asawa. Yumakap sila kay Amor ng buong higpit, ngunit napansin agad ni Aling Adora ang isang bagay. Ang tiyan ni Amor, bahagyang nakaumbok. Pagkalipas ng ilang minuto, pinapasok nila si Amor sa loob ng bahay. Pinaupo nila ito sa kahoy na upuan habang si Aling Adora ay agad na kumuha ng tubig. Anak, saan ka ba galing? Matagal na kami naghahanap sa iyo ng tatay mo. Pasensya na po kayo. Hindi ko po kayang ipaliwanag ang lahat, pero ligtas po ako. Maayos po ako. Tumingin si Aling Adora sa tiyan ni Amor. Hindi ito lubhang malaki, ngunit kitang-kita ang bahagyang umbok. Amor, anak, buntis ka ba? Hindi nakasagot si Amor. Tumulo na lamang ang kanyang luha at tumahimik na tumango. Diyos ko, sino ang ama ng batang yan? Si Jacob po. Siya po ang lalaking minahal ko. Siya po ang ama. Si Jacob? Hindi ko kilala ang Jacob na yan. Saan mo siya nakilala? Saan siya galing? Hindi siya gaya nating tao, itay. Isa siyang dalakit nun. Isang hari sa kabilang mundo. Natigilan ang mag-asawa. Walang salitang lumabas sa kanilang bibig. Isang minuto ng katahimikan ang dumaan bago muling nagsalita si Adora. Anak, kahit sino pa siya, kahit saan pa siya galing, anak ka pa rin namin.
Hindi ka namin pababayaan. Simula noon nanatili si Amor sa bahay. Araw-araw ay inaalagahan siya ni Aling Adora. Pinagbubuntis niya ang anak nilang hindi bahagi ng kanilang daigdig. Hindi madaling paniwalaan, ngunit kitang-kita sa bawat galaw ni Amor ang katotohanan. Lumipas ang mga buwan, unti-unting lumaki ang tiyan ni Amor. Ngunit kasabay nito'y dumadami ang mga usap-usapan sa baryo. May ilan na nagsasabing nabaliw daw si Amor. May ilan na naniniwalang buntis siya sa isang tikbalang o maligno. May ilan namang naniniwalang sinaniban siya ng masamang espiritu. Hindi dapat pinapatira ang ganyang bata rito. Ang dinadala niyan ay hindi tao, delikado. Sabi ng isang matandang babae sa pamilihan. Ngunit hindi pinansin ni Mang Jose at Aling Adora ang mga tsismis. Pinagpatuloy nila ang pag-aalaga kay Amor. Itinuring nila ang dinadala niyang bata bilang kanilang magiging apo. Isang gabi, habang natutulog si Amor, napanaginipan niya si Jacob. Nasa gitna siya ng kagubatan, suot ang dating kasuotang maharlika. Nakangiti ito at iniabot ang kamay sa kanya. Malapit na, wika ni Jacob sa kanyang panaginip. Kailangan mong maging matatag. Hindi lahat ay makakaintindi sa pinili mong landas, pero lagi akong naririto, mahal. Pagkagising ni Amor, napansin niyang basa ang kanyang batok. Tumingin siya sa bintana. May liwanag sa labas. Parang apoy na lumulutang. Dahan-dahan siyang bumangon at lumabas. Sa tapat ng punong balete, naroon si Felicidad. Suot nito ang puting bestida at may hawak na maliit na bulaklak na parang hindi galing sa mundo ng tao. Amor, ipinadala ako ni Jacob. Huwag ka matakot. Naghahanda na ang aming mundo sa pagdating ng kanyang anak. Bakit kailangan pa ninyong magpakita? Tanong ni Amor. Dahil kapag naisilang ang bata, kailangan maisagawa ang kasunduan. Hindi basta-basta maaaring mamuhay ang isang kalahating tao, kalahating dalakit nun sa mundong ito. Kailangan pumili ka, ikaw at ang bata dito sa mundo namin. Tumango si Amor, ngunit hindi sumagot. Bumalik siya sa loob ng bahay at humiga na muli. Sa kanyang dibdib ay naglalaro ang kaba at takot. Hindi para sa sarili, kundi para sa batang isisilang niya. Pagdating na ika-9 na buwan, isang gabi ng habagat at malakas na kulog, nagsimulang sumakit ang tiyan ni Amor. Inay! Inay, ang sakit! Itay, masakit na po! Agad na nagsipagtakbuhan si Mang Jose at Aling Adora. Pinainita ni Aling Adora ang tubig habang si Mang Jose ay kumaripas papunta kina Albularyang Sita na nakatira sa dulo ng baryo. O Jose, ihanda mo ang kumot. Ilagay mo siya sa sahig ng silid at pakalmahin. Malapit na yan. Sabi ng Albularyang kumadrona. Pagbalik ni Mang Jose, agad pinuwesto si Amor sa gitna ng silid. Tumutulo ang pawis sa kanyang noo at bawat sigaw niya ay sinasabayan ng kulog sa labas. Amor anak, huminga ka ng malalim. Sabi ni Aling Adora. Pumikit si Amor at sa gitna ng kirot may nakita siyang liwanag. Sa isang iglap, tumigil ang kulog. Tumigil ang hangin. Tumigil ang oras. Pagmulat niya ng mata, nasa gitna siya ng dalawang mundo. Sa kaliwa niya ay ang kanyang magulang, hawak ang kanyang kamay. Sa kanan niya ay si Jacob, nakatayo, may ngiting punong-puno ng pag-asa at luha. Piliin mo, Amor. Kung saan mo nais palakihin ang ating anak, doon kita susundan. Napaluha si Amor habang sumisigaw sa kirot. Isang huling sigaw, isang matinding pag-iri. Isinilang ang bata. Isang batang lalaki, may maputing balat, mapupulang labi, at mata na tila may bahid ng liwanag. Umiyak ang sanggol ng lumapat sa malamig na hangin ng gabi. Tumigil ang kulog, humina ang ulan, at muling gumalaw ang oras. Sa mga kamay ng Albularyang si Sita, maingat na hinugasan ang sanggol at binalot sa malinis na kumot. Lalaki, malusog ang bata, pero kakaiba ang anyo.
Parang kakaiba rin ang mata niya. Lumapit si Aling Adora, karga ang sanggola. Napatingin siya sa kanyang anak. Amora, anak mo ito. Tignan mo siya. Pinilit bumangon ni Amora. Pilit niyang iniunat ang mga braso para mahawakan ang kanyang anak. Nathaniel, iyan ang gusto kong itawag sa kanya. Nathaniel. Napatingin si Mang Jose sa sanggola. Maputi ang balat nito, halos kulay gatas. Ang buhok ay itima na makintab, ngunit ang mga mata tila ba may liwanag. Kulay abuhing bughaw na may kumikislap na tila alitaptap. Lumipas ang mga araw. Unti-unting bumalik sa normal ang takbo ng buhay sa tahanan ni na Amora. Masaya si Aling Adora habang pinapaliguan ng sanggola. Si Mang Jose ay masikasig sa pagsasaka at madalas na nag-uuwi ng mga prutas at gulay para sa apo. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Sa labas ng kanilang tahanan, patuloy ang bulong-bulungan. Isang gabi, habang naglalakad si Kulas pauwi, may narinig siyang sigawan sa may tindahan ni Aling Dita. Hindi yan normal na bata. Gabi-gabi umiiyak kahit tahimik ang paligid. At yung mata, Diyos ko po, di ako makatingin ng diretso. May nagsasabi nakita nila yung bata sa may bintana habang naglalakad. Naglalakad ang tingin. Dagdag pa ng isa. Dahil sa patuloy na paninira, isang gabi nagpasya si Mang Jose na lumapit muli kay Tata Erming. Tata Erming, hindi ko na alam ang gagawin. Pinipintasan nila ang aking apo. May dapat ba kaming ikatakot? Tahimik na tumango si Tata Erming. Ang bata ay hindi pa nga ni Jose, pero ang paligid niya ay bubuksan ang pinto ng kabilang mundo. Kung hindi siya mapoprotektahan, maaaring kunin siya ng nilalang na nais siyang ariin. Paano ko siya mapoprotektahan? Kailangan ang pagbabantay at kailangan ang paggalang. Sa araw ng ika-4 na punang gabi, mula sa kanyang kapanganakan, kailangan gawin ang ritual ng paninilungan. Kung hindi, maaaring kunin siya ng mga nilalang mula sa mundo ng engkanto. Sa loob ng bahay naman, habang pinapasuso ni Amor si Nathaniel, muling lumitaw si Felicidad sa anino ng dilima. Malapit na ang panahon. Kung nais mo manatili dito, kailangan mong gawin ang ritual. Ngunit kung nais mong sumama sa amin, naghanda ka na. Ang daan ay bubuksan na. Ayokong iwan ang mga magulang ko, pero ayokong ilagay sa panganib ang anak ko. Sagot ni Amora. Hindi ka makakapiling sa dalawang mundo, Amora. Mamili ka. Dumating ang ika-4 na gabi. Naglatag ng banig sina Mang Jose at Aling Adora. Dinala ni Amora si Nathaniel at inilagay sa gitna ng banig. May bilog na guhit sa paligid, gawa sa abo ng tuyong sanga ng balete. Sa bawat gilid ng bilog ay may sinding kandila. Binuksan ni Mang Jose ang balutan ng asin, bawang at dahon ng banaba. Lahat ay tahimik, kahit ang sanggol ay hindi umiiyak. Sa ngalan ng liwanag, sa ngalan ng lupa, sa ngalan ng dugo, ipinapahayag naming ito ay anak ng lupa, hindi ng hangin, hindi ng lilim. Sambit ni Mang Jose habang binabasa ang orasyon na ibinigay ni Tata Erming. Sa gitna ng ritual, biglang lumakas ang hangin. Ang kandila ay napailaw ng mas maliwanag. Mula sa labas ng bahay, may tunog ng yabag ng paa sa tuyong damo. Jacob, sabi ni Amora. Sa ilalim ng punong balite naroon si Jacob. Suot niya ang dating maharlikang kasuotan, ngunit ang kanyang mga mata ay malungkot. Huli na ba ang lahat? Tanong ni Jacob. Ginawa ko ang ritual. Ayoko mawala ang anak ko. Ayoko mabawi siya. Sagot ni Amora. Kung gugustuhin mo sumama sa amin, ikaw ay magiging reyna, ang anak natin na lalaki sa mundo kung saan siya hindi huhusgaan. Pero hindi ko kayang iwan ang pamilya ko. Ayoko mawalan ng magulang ang anak ko, gaya ng pagkawala ko sa kanila noon. Lumapit si Jacob. Inabot ang kamay ni Amora at hinawakan ito. Kung yan ang pasya mo, igagalang ko. Ngunit isang gabi lang sa mundo namin, Amora. Yun lang ang hiling ko.
Dalhin mo si Nathaniel. Ipakita mo sa kanya ang mundo na dapat sana niyang kalakhan. Tahimik na tumango si Amor. Kinabukasan nagpaalam si Amor kina Mang Jose at Aling Adora. Dala ang anak. Nilakad niya ang daan patungong punong balete. Sa paglapit niya, bumukas ang lupa at lumitaw ang daang yari sa liwanag. Kasama si Jacob, tinahak nila ang daan papasok sa kabilang mundo. Pagdating sa dulo, isang malawak na kaharian ang bumungad kay Amor. Punong-puno ng ilaw, halaman, halimuyak ng gabi, at mga nilalang na may anyong tao ngunit may katahimikan ng engkanto. Isang silid ang inihanda para kay Nathaniel. Sa bawat sandali ay binabantayan siya ng mga diwata. Si Amor ay inalagaan, binigyan ng maharlikang kasuotan at pinakain ng mga pagkain hindi niya kailanman natikman. Isa kang reyna dito. Ngunit kahit gaano kaganda ang paligid, sa puso ni Amor ay may lungkot. Sa loob ng isang gabi, binilang niya ang bawat oras. Sa 12 oras, hinagkan niya si Jacob. Kailangan ko nang bumalik, mahal. Sa pagsikat ng araw, bumalik si Amor sa kanilang mundo. Sa kanyang mga bisig ay si Nathaniel, mahimbing na natutulog. Nakatayo sa tapat ng bahay ang kanyang mga magulang. Nang makita nila si Amor, agad silang sinalubong ng yakap. Wala nang binanggit si Amor tungkol sa nakita niya sa kabilang mundo. Ngunit gabi-gabi, bago matulog si Nathaniel, tinitingala niya ang bintana, parang may hinahanap. Sa loob ng kanyang mga mata, may liwanag na hindi naglalaho. Lumipas ang mga taon. Sa tahimik na baryo sa gilid ng kagubatan, lumaki si Nathaniel sa piling ng kanyang mga lolo at lola. Si Mang Jose ay tinuruan siyang bumayo ng palay, magbayo ng nyog at makinig sa pintig ng lupa tuwing umuulan. Si Aling Adora naman ay masinsin na nagtuturo ng mga dasal at orasyon sa pag-iwas sa mga masasamang espiritu. Si Amor ay tahimik na namumuhay. Iniiwasang muling bumanggit ng anumang ukol sa mundo ng engkanto. Ngunit kahit anong iwas niya, hindi niya mapigilan ang unti-unting pagbabago kay Nathaniel. Bata pa lang ay mahilig na itong tumitig sa bituin kapag gabi. Lagi siyang nasa bintana, nakatingin sa langit na parabang may hinihintay. May mga gabi din na bigla na lamang siyang gumigising, pawis na pawis at sinasabi kay Amor na, "May bumubulong sa akin, inay. Sinasabi nilang kilala daw nila ako." Sabi ni Nathaniel. Isang gabi, habang naglalaro sa may gubat si Nathaniel, nakita siya ni Aling Dita. Takot na takot itong bumalik sa nayon at nagulat kay Kapitan Pablo. "Kap, yung bata ni Amor, nakita kong kausap ang puting usok sa ilalim ng punong balite. Hindi yun normal." Dahil sa mga bulong-bulungan, muling nadungisan ang pangalan ng pamilya hanggang sa dumating ang isang gabi na hindi inaasahan, ang gabi ng 15 kaarawan ni Nathaniel. Sa kalagitnaan ng salo-salo, biglang humangin ng malakas. Nawalan ng kuryente ang buong baryo. Nagdilim ang paligid. Biglang may dumating na panauhin. Isang matangkad na lalaki. Nakasuot na balabal na tila yari sa ulap. Mapuputi ang mga buhok at ang mga mata ay kulay pilak. "Amor," bulong ng lalaki habang lumalapit. "Panahon na." Nang makita ito ni Amor, hindi siya makagalaw. Si Jacob. Lumapit si Nathaniel. "Sino po siya?" "Anak, ako ang iyong ama." Hindi makapagsalita si Nathaniel. Tahimik siya habang nakatitig sa anyo ni Jacob. Tila may paglalapit sa kanilang dugo. May aninong kumikislap sa kanyang mga mata na ngayon ay lalong nangingibabaw ang kulay bughaw. Kinagabihan kinausap ni Amor si Nathaniel sa kanilang silid. Nakaupo ito sa kama habang si Amor ay hawak-hawak ang lumang medalyong iniwan ni Jacob noon. "Hindi ko sinasadyang itago sa iyo ang totoo, anak. Ang ama mo ay hindi katulad natin. Isa siyang nilalang na mula sa mundo na hindi abot ng ordinaryong tao. Isang hari sa mundo ng engkanto. At ikaw,
ikaw ay anak niya. Bakit ngayon lang, inay? Bakit hindi mo kagad sinabi? Dahil pinili kong iligtas ka. Ayokong maranasan mo ang pagkakahati ng dalawang mundo gaya ng pinagdaanan ko. Pero anak, malapit na ang panahon. Kailangan mong pumili. Kinabukasan, muling bumalik si Jacob. Dinala niya si Nathaniel sa ilalim ng punong balite. Isang pintuan ng liwanag ang bumukas at sabay silang pumasok. Sa loob, bumungad kay Nathaniel ang isang kahariang hitik sa ganda. Mga puno ng may gintong dahon, mga ilog na may asul na apoy at mga nilalang na may pakpak ng kristala. Ito ang kaharian na pagmamay-ari mo. Bilang anak ko, ikaw ang tagapagmana ng araw na bughaw. Ngunit hindi ito ang kasiyahan lamang. May tungkulin kang haharapin. Ano pong tungkulin, itay? May mga nilalang nagtatangkang sirain ang balanse ng ating mundo, anak. Mga anino ng lumang dilim. Isa kang tagapagbantay. Isang tulay sa pagitan ng dalawang daigdig. Nang gabing iyon, sa baryo ng San Rafael, may mga alagang hayop na nagsilabasan ang mga mata. May isang lalaki na nasiraan ng bait at sumigaw sa gitna ng kalsada. Muli, lumapit si Amor kay Tata Irming. Tata, pumabalik ang kadiliman, hindi ba? Dahil gising na ang anak mo. At dahil nasa kanyang paggising, nagising din ang mga nilalang na matagal nang pinatahimik ng mga ninuno mo. Kailangan siyang gabayan. Sa gitna ng dalawang mundo, si Nathaniel ay bumalik sa baryo. Ngunit hindi na siya ang batang dating tahimik. May lakas na sa kanyang loob, may kapangyarihang dumadaloy sa kanyang dugo. Nagising siya isang gabi dahil sa isang panaginip. Sa panaginip na iyon, may isang dalagang umiiyak sa ilalim ng balite. Nakasuot ito ng lumang saya, may mahabang buhok at mapupungay ang mga mata. Nathaniel, tulungan mo ko, sabi ng babae. Pagbangon niya kinabukasan, tinungo niya ang balite at sa ilalim ng punong iyon, naroon nga ang dalaga. Hindi ito isang panaginip, isa itong nilalang na nakatali sa pagitan ng liwanag at anino. Anong pangalan mo? Lira, isa akong diwata na isinumpa. 200 taon na akong nakakulong sa ilalim at ikaw ang tanging makakapagpalaya sa akin. Mula nang makilala ni Nathaniel si Lira, gabi-gabi siyang bumabalik sa ilalim ng punong balite. Sa bawat pag-uusap nila, unti-unting nabubuo ang damdamin sa puso ni Nathaniel. Isang damdaming hindi niya mapaliwanag. Hanggang sa isang gabi, habang hawak niya ang kamay ni Lira, bigla itong lumiwanag. Sa isang iglap, nawala ang mga tanikala ng kadiliman sa paligid ng diwata. Pinalaya mo ako, ngunit kapalit nito, ikaw ngayon ang bagong bantay ng daan. Hindi ka na maaaring umiwas dahil sa ginawa mong ito, ang mga nilalang ng lilim ay magbabalik upang kunin ka. Sa baryo, muling kumalat ang takot. May mga nawawalang bata, may mga hayop na kinakain ng buo. Sa loob ng kagubatan, may mga matang pula ang lumilitaw sa dilima. Si Nathaniel sa piling ni Amor ay muling iniharap sa pagpili. Anak, marahil panahon na para bumalik ka sa iyong tunay na mundo, wika ni Amor. Ngunit bago siya makasagot, lumitaw si Jacob, puno ng sugat, duguan ng balikat. Winasak nila ang bantay sa hangganan. Pumasok na sila. Anak, kailangan ka namin. Habang inuupuan ni Nathaniel ang mga pangyayari, sumambulat sa kanyang harapan. Ramdam niya ang bigat ng pagpiling hindi niya inaasahan. Sa harap niya, si Jacob, ang amang engkanto. Sugatan at humihingal at balot ng madugong balabal. Nasa likuran niya si Amor, ang inang nagtaguyod sa kanya, nanginginig sa kaba. Pumasok na sila sa sangang daan ng mundo. Ang mga nilalang ng dilim, binuwag nila ang bantay. Ikaw lang, Nathaniel, ikaw lang ang maaaring tumapos sa kanila, sabi ni Jacob. Napatingin si Nathaniel kay Lira, ang diwata ng liwanag na minsang isinumpa at ngayon ay kanyang pinalaya. Tumango ito sa kanya. Tama siya, sa pagbukas mo ng pinto para sa akin,
Nabuksan mo rin ang daan para sa mga kaluluwang binulid na ng dilim. Maya-maya dumilim ang kalangitan. Sa di kalayuan narinig nila ang huni ng mga uwak. Mula sa gubat, lumulutang sa ere ang alingaw-ngaw ng mga tinig, mga bulong, mga halakhak na malamig at mga hikbing humahapdi sa pandinig. Tumindig si Nathaniel. Hindi na siya ang batang takot sa anino. Sa kanyang pagyakap sa katotohanan, bumangon ang kapangyarihang nakatago sa kanyang dugo. Kinagabihan sa gitna ng lamlam ng buwan, nagtipon-tipon sa harap ng punong balite sina Jacob, Nathaniel, Lira at si Amor. Sa paanan ng puno, nakaupo si Tata Erming, tanga ng sinaunang tambola. Kailangan maibalik ang hadlang sa pagitan ng mundo. Ngunit hindi ito basta dasal lamang. Dugo ng tagapagmana ang kailangan. At sa isa lang ang may karapatan, ang anak ng Haring Engkanto at ng babaeng tao. Kumuha si Tata Erming ng kahoy na may hugis triangulo. Isinaksak niya ito sa lupa. Sumilakbo ang liwanag mula rito. Lumutang ang mga ugat ng balite at bumalot sa paligid. Nathaniel, isang hakbang lang at hindi mo na magagawang bumalik bilang ganap na tao. Tahimik si Nathaniel. Tumingin siya kay Amor. Nakatulo ang luha ng kanyang ina, ngunit hindi sumasalungat. Tumango si Amor bagamat masakit. Lumapit si Nathaniel sa gitna ng liwanag. Kumislot ang hangin, kumidlat mula sa kalangitan. Sa isang iglap, sumambulat ang isang anino mula sa kagubatan. Mga nilalang na walang muka, puro itima ang kanilang katawan. At ang mga matay sobrang pula. Sumugod ang mga ito. Protektahan si Nathaniel! Sigaw ni Jacob. Hinugot niya ang espada niyang yari sa liwanag. Sa isang pitik, lumutang sa ere ang mga inkantong kawal ni Jacob. Mga nilalang na tila ulap ngunit may anyong tao at bawat isa'y may hawak na sibat na may tanglaw. Sa kabilang panig, si Lira ay biglang lumipad at ang mga bulaklak sa paligid ay naging mga sandatang naglalagablab. Sa kanyang bawat galaw, sumabog ang liwanag na tumatama sa mga nilalang ng dilim. Ngunit kahit maraming naglalagaslas, patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga kalaban. Lumusot ang ilan at papalapit na ito kay Nathaniel. Anak, huwag kang matakot. Pumikit si Nathaniel. Ramdam niya ang pintig ng lupa, ang hangin na parang may binubulong. Humigpit ang hawak niya sa medalyong iniwan ni Jacob noon. Kung ako ang tulad ng dalawang mundo, ako ang magiging harang ng kadiliman, sabi niya. Bumuka ang lupa. Mula sa ilalim, lumitaw ang hugis bilog na altar na may mga sinaunang ukit. Umangat ang katawan ni Nathaniel. Sa kanyang dibdib, lumutang ang bilog na marka. Isang malakas na sigaw ang lumabas sa kanyang bibig. Ako si Nathaniel, anak ni Amor at Jacob, tagapagsanggalang ng mundo. Sumabog ang liwanag mula sa kanyang katawan. Nabulag ang mga kalaban. Isa-isa silang nasunog sa lakas ng enerhiyang dumaloy. Nag-iba ang kalangitan. Ang mga bituin ay kumikislap na mas maliwanag. Ang balite ay tila lumangoy sa hangin. Ang mga engkanto ay nagluhod sa harap ni Nathaniel. Isang bagong tagapagbantay ang isinilang, bulong ni Jacob habang nakatingin sa anak. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang malalim na alingaw-ngaw ang lumitaw mula sa kailaliman ng kagubatan. Isa itong tinig na hindi kayang tuntunin, malamig, mapanlinlang at puno ng galit. Mula sa dilim, lumitaw ang isang figura, mas matangkad kaysa kay Jacob, balot ng itim na usok at ang matay parang bangin ng kawalan. Siya si Dakulang Lamat, ang pinuno ng mga nilalang ng kadiliman. Nathaniel, isang pusong may pag-ibig sa diwata, isang kaluluwang kalahating tao, kalahating engkanto. Ikaw magiging mitya ng wakas. Sumugod si Dakulang Lamat, ngunit humarang si Jacob. Walang makakalapit sa anak ko. Demonyo ka.
Nagbanggaan ang dalawang kapangyarihan. Umuga ang lupa. Nabiyak ang ilang puno. Subigaw si Amor. Si Lyra ay lumipad upang saklolohan si Jacob. Nathaniel, huwag kang sumali. Hindi pa buo ang lakas mo. Kung hindi ako kikilos, kailan pa? Lumundag si Nathaniel sa ere. Sa kanyang mga palad, lumitaw ang dalawang uri ng liwanag. Puting apoy sa kaliwa at bughaw na liwanag sa kanan. Pinag-isa niya ito at sa kanyang sigaw, tumama ito kay Dakulang Lamat. Lumisang ka! Tumilapon si Dakulang Lamat, ngunit hindi siya nasugatan. Ngumisi lamang ito at muling naglaho sa kadiliman. Sa gitna ng kapayapaan, nalugmok si Jacob, sugatan at halos wala ng lakas. Yumakap si Amor sa anak habang si Lyra ay lumuhod sa tabi ni Jacob. Ipinagmamalaki kita. Ngunit hindi pa tapos ang iyong landas, anak. Marami pang pagsubok ang papasok sa mundo natin. Ako ang magbabantay, Itay. Ngunit hindi mo kailangan mag-isa. Habang may liwanag, may pag-asa. At ako ay narito hanggang sa dulo. Sabi ni Jacob sa kanyang anak. At simula noon, nagpasya si Nathaniel na sumama sa kanyang ama sa kaharian ng Dalakitnon. Siya ay namuhay bilang bagong hari. Ngunit paminsan-minsan dumadalaw din siya sa kanyang ina. Hindi niya matiis na hindi ito makita sa loob lamang ng isang buwan. Ngunit limitado lamang ang oras sa mundo ng mga tao. Dahil sa kanyang pagpapasya na maging hari sa mundo ng engkanto, napanatili na muli ang balanse ng dalawang mundo. Wala nang nakakalabas pa na kampon ng kadiliman. Naging mapayapa ang dalawang daigdig na minsang pinagbuklod ng tadhana. Noong taong 1987, payapang namumuhay ang mga taga-sityo Lantawan sa bayan ng Bayawan. Ang kanilang kabuhayan ay simpleng pagtatanim ng gabi, saging at pangangahoy sa kagubatan. Kilala ang lugar sa masaganang taniman, ngunit higit sa lahat sa mga kwentong ikinakatakot kahit ng mga matatandang residente. Isa sa mga kilalang pamilya sa sityo ay ang maglolang Aling Tess at ang kanyang apo na si Jessica. Isang dalaga na 17 taong gulang, matalino, mapagkumbaba at masayahin si Jessica. Lumaki siyang wala ang kanyang mga magulang. Ang tanging kasama niya sa buhay ay si Aling Tess, na halos 3 dekada nang nagtuturo ng halamang gamot sa mga kababaihan sa lugar. May matalik na kaibigan si Jessica, si Sophia, isang dalagang kasing edad niya at pinsan ng nobyo niyang si Arnel, na isang masipag at maasikasong mangangahoy. Jessica, sasama ako kay Arnel bukas sa kagubatan. Aakyat kami sa 2 sapa. Sabi ni Sophia habang pinupunasan ng pawis mula sa noo nila sa harap ng kanilang munting kubo. Teka, hindi ba't sinabi ni Mang Primo na huwag tayong tumuloy sa mas mataas na bahagi? Delikado daw doon kapag buwan ng Hulyo. Sagot ni Jessica habang nag-aayos ng tuyong damo sa kalana. Ewan ko kay Arnel, siya ang nagyayang sumama ko eh. Baka kailangan ng kasama para buhatin ang mga kahoy na puputulin niya. Sabi ni Sophia. Kinabukasan, maaga pa lang ay umalis na sina Arnel at Sophia. Suot ni Arnel ang luma ngunit matibay niyang itak, habang si Sophia naman ay may dalang bayong na may lamang tinapay at kaunting tubig. Hindi na rin sila nakita ng sino man simula ng araw na yon. Lumipas ang gabi at sumunod na araw. Hindi pa rin umuwi ang dalawa. Doon na kinabahan si Jessica. Agad siyang lumapit kay Mang Navarro, isang retiradong sundalo na matagal nang naninirahan sa gilid ng kagubatan. Kilala ito sa kanilang baryo bilang tagabantay ng daan papuntang mga bundok. Mang Navarro, hindi pa po umuwi sina Arnel at Sophia. Dapat kahapon pa sila bumalik eh. Sabay alaala ni Jessica habang nauupos sa pangamba. Tumingin si Mang Navarro sa taas ng langit. Makulimlim, mahina ang hangin at tila ba tahimik ang paligid. Hindi na siya nagsalita ng matagal. Maya-maya
tumayo at kinuha ang kanyang matandang sibat. Hindi ako ang unang nawalan ng mahal sa buhay sa bundok na yan. Ngunit kung ang hinala ko ay tama, hindi hayop ang may kagagawa nito. Ano pong ibig niyong sabihin? May nilalang sa loob ng kagubatan. Pusyaw ang balat, kulubot at halos panot. Matutulis ang mga kuko at pangil. Gumagapang sa puno, sumisinghot-singhot ng laman. Hindi yan basta hayop. Matagal ko nang pinapansin ang galaw sa loob ng bundok na yan. At hindi lang siya ang naroon. Hindi lang siya? Bulalas ni Jessica. May isang engkanto na naninirahan din sa gitna ng kagubatan. Siya ang nagbabantay. Kapag may taong nilalapitan ng nilalang na yon, siya ang humaharang. Ngunit hindi siya laging nakakarating sa oras. Bago pa man lumubog ang araw, humingi ng tulong si Jessica kay Miko, ang kababata niyang laging kasama ni Arnel sa pangangahoy. Matapang, palaban at palaging may dalang palaso tuwing umaakyat sa bundok. Hindi na ako maghihintay pa ng isa pang gabi. Kung gusto mong sumama, halika. Pero kung hindi, ako na lang ang papasok sa bundok. Sige, tara na, Jess. Hindi kita pababayaan. Magdala ka ng asin. Ako na sa itak. Pagsapit ng gabi, pumasok sila sa kagubatan. Tahimik ang paligid. Ang mga sanga ng puno ay kumikiskis sa may hangin na parang may gustong sabihin. Sa may bahagi ng pangalawang sapa, may naamoy silang masangsang, parang bulok na laman. Amoy dugo, Jessica, sabi ni Miko habang inilalapit ang kamay sa tabak. May bakas ng paghila sa lupa, malalim na galos at tila hinatak ang isang katawan papasok sa may madamong bahagi ng kagubatan. Sinundan nila ito. Pagdating nila sa isang sirang kampo, nakita nila ang bayong na dala ni Sophia. Wasak na ang gilid at may bahid ng dugo sa tela. Si Sophia to sigurado akong siya to, sambit ni Jessica habang nanginginig. Biglang kumaluskos sa taas, sabay silang tumingala. Gumapang pababa sa puno ang isang nilalang na malaki ang katawan ngunit payat ang muka. Halos panot na ang ulo nito. Ang balat ay berde at kulubot. Ang mga pangil nito ay halos tumusok na sa bibig. At ang mga kukoy tila hindi na dapat itaga kundi panghiwa ng laman. Tumigil ito sa isang sanga at tinitigan si Jessica. Tumakbo ka na, Jessica, sabi ni Miko. Pero bago pa sila makalayo, isang liwanag ang bumalot sa paligid. Huminto ang nilalang. Sa gitna ng kagubatan, sa pagitan ng mga puno, lumitaw ang isang nilalang na may mahaba at kumikislap na buhok. Malinaw ang balat nito at ang matay may liwanag na asul. Hindi nagsalita ang naturang nilalang na engkanto pala. Kumilos siya ng marahan ngunit matatag. Itinaas niya ang kamay. Biglang nagliyabang hangin sa paligid ng aswang. Napaurong ito at lumundag palayo sa kanila. Naglahong bigla ang engkanto sa gitna ng liwanag. Naiwan si Jessica at Miko na nanginginig sa kinatatayuan nila. Matapos maglaho ang liwanag na dulot ng engkanto, nanatiling nakatayo si Jessica at si Miko sa gitna ng damuhan. Pareho silang hingala, basang-basa ng pawis at natatakpan ng alikabok ang sapatos. Nanginginig ang tuhod ni Jessica habang si Miko ay mahigpit na nakakapit sa hawakan ng kanyang itak. Jessica, kailangan na nating hanapin si Arnel habang wala pa ulit yung nilalang na yon. Tumango si Jessica at saka muling humakbang dahan-dahan. Naglakad patungo sa direksyong iniwan ng engkanto. May bahagyang sinag ng buwan na tumatagos sa mga sanga ng puno, sapat upang makita nila ang bakas ng mga yapak sa putik. Sa likod ng malaking ugat ng punong kahoy, napansin ni Miko ang isang bahagyang gumagalaw na bagay. Jessica, sandali lang. Lumapit siya. Marahang inilapit ang ilaw ng posporo sa pinagmumula ng ingay. Napasinghap si Miko. Arnel? Bulong niya. Nakita nilang nakahandusay si Arnel sa lupa. May sugat ito sa tagiliran at halos nangingitim na ang ilang bahagi ng kanyang balat.
Nanginginig ito, namumutla at mahina ang paghinga. Lumuhod si Jessica sa tabi nito. Arnel, ako to, si Jessica. Dumilat ng bahagya si Arnel. Jess, umalis na kayo dito. Babalik siya. Hindi, Arnel, iligtas ka namin. Narito kami para sa'yo. Sagot ni Jessica habang pinupunasan ng palad ang pawis sa noo nito. Ako nang bubuhat sa kanya, sabi naman ni Miko. Bago sila makalayo, biglang nagbago ang hangin. May malamig na simoy na tila dumaan sa kanilang likuran. Tumigil ang mga kuliglig, tahimik ang paligid. Muli na namang lumitaw ang amoy na bulok na mas matapang, mas mapanghi. Jessica, bilisan mo! Bulong ni Miko. Sa kalagitnaan ng kagubatan, narinig nila ang kaluskos sa mga sanga sa taas ng mga puno. Gumagapang muli ang nilalang. Ang pusyaw nitong balat ay halos matunaw sa dilima, ngunit kita pa rin sa liwanag ng buwan ang matatalim nitong kuko at ang mga sumisidhing mga mata. Nandyan na naman siya, sabi ni Jessica. Bago pa ito tuluyang makalapit, biglang kumidlat ang paligid. Muling lumitaw ang engkanto. Ang katawan nitong malaginto sa liwanag ng buwan ay tila isang tanglaw sa gitna ng dilima. Humarang ito sa pagitan nila at ng nilalang. Hindi mo sila madadala ngayong gabi. Mariing tinig ng engkanto. Sa susunod na yugto, kukunin ko sila. Garalgal na sagot naman ng nilalang. Biglang gumalaw ang lupa. Umangat ang alikabok. Lumipad ang mga dahon sa paligid. Muli na namang naglaho ang aswang sa taas ng mga puno. Umalis na kayo. May panahon pa. Mabigat ang kanyang sugat. Kailangan niya ng lunas mula sa isang albularyo, sabi ng engkanto. Tumango si Miko. May kilala kaming albularyo sa bayan. Si Aling Ethel. Siya pinupuntahan ng mga may sakit sa amin. Dalhin mo siya doon bago ang ikatlong gabi. Kapag lumagpas na, hindi na siya muling magiging tao. Sagot ng engkanto, saka ito muling naglaho sa hangin. Sa pagbabalik nila sa sityo, agad silang sinalubong ni Aling Tess na halos maiyak nang makita niyang ang kalagayan ni Arnel. Tumakbo siya papasok ng bahay at kumuha ng basang bimpo at langis. Diyos ko anak, ano nangyari sa kanya? Tanong ni Aling Tess. May nilalang po sa loob ng gubat. Tinamaan siya. Muntik na po kami masawi. Sagot ni Jessica habang pinupunasan ang dugo sa braso ni Arnel. Nakagat siya? Hindi po, pero may malalim siyang sugat sa tagiliran. Sinabi po ng engkanto na kailangan namin madala siya kay Aling Ethel bago ang ikatlong gabi. Sagot ni Miko. Agad na inihanda ng maglola ang mga dapat dalhin. Binalot si Arnel sa banig at inilagay sa kariton ng kapitbahay nilang si Ariela. Isang binatang may alagang kalabaw na laging handang tumulong sa sino mang nangangailangan. Dadalhin natin siya kay Aling Ethel. Bilisan natin. Halos 2 oras ang biyahe mula sa Sitio Lantawan patungong poblasyon kung saan naninirahan si Aling Ethel. Madilim ang langit at tila sasabog ang ulan. Sa bawat daang nilalakbay nila, muling bumabalik sa isip ni Jessica ang itsura ng aswang na may mahabang kuko. Pagdating nila sa bahay ni Aling Ethel, agad silang sinalubong ng matandang babae. May suot itong puting saya, may mahabang buhok na kulay abo at hawak-hawak ang isang bilao ng mga tuyong dahon. Pasok kayo, ipato niyo siya rito. Utos ni Aling Ethel. Malalim ang tama ng loob niya. Hindi ito basta sugat ng hayop. Ito'y kagat ng nilalang ng kagubatan. Ano pong gagawin natin, Aling Ethel? Kailangan natin itawid ang espiritu niya pabalik sa anyong tao bago pa man tuluyang lamunin ng kadiliman ng kanyang dugo. May engkanto po na tumulong sa amin. Siya raw ang bantay sa kagubatan. Lagi daw nilang hinaharangan ang nilalang na yon. Dagdag pa ni Miko. Ang engkantong yan, matagal nang tahimik, pero kapag may tumatawid sa dilim,
Bumabalik siya. Sagot ni Aling Ethel habang nagsisimula ng ikuskus ang langis sa dibdib ni Arnel. Habang ginagawa ni Aling Ethel ang kanyang ritual, muling namilipit si Arnel sa sobrang sakit. Ang kanyang matay tila nagbabago ng kulay. Madilim na parang basang uling. "Jessica, tulungan mo ko." Mahinang bulong ni Arnel habang nanginginig. "Narito ako, Arnel. Hawak ko ang kamay mo." Sagot ni Jessica habang nangingilid ang luha sa mata. "Hindi ko na kaya." "Lalaban tayo, Arnel," sabi pa ni Jessica. Biglang lumakas ang hangin sa paligid. Pumailan lang ang mga kandila. Lumipad ang mga dahon sa loob ng silid. Hinawakan ni Aling Ethel ang gintong medalyon. "May dumarating. Hindi ito basta nilalang lang." Biglang nagdilim ang labas ng bintana. Nagdilian ang mga gamit sa loob ng bahay ni Aling Ethel. Bumagsak sa sahig ang isa sa mga tapayan at ang apoy sa kalan ay biglang namatay. Mula sa labas ng bintana, may lumapit na nilalang. Madilim ang anyo nito ngunit sa bawat pagtama ng kidlat ay lumilitaw ang balangkas ng kanyang muka. Humpak, kulubot at pusyaw na berde ang balat. "Hawakan mo ang kamay ng nobyo mo. Huwag mong bibitawan," utos ni Aling Ethel habang sinusubo sa bibig ni Arnel ang giniling na dahon ng binagoong na hinaluan ng langis ng nyoga. Ginising ni Aling Ethel ang kanyang medalyon habang paulit-ulit na binibigkas ang dasal na panangga. Si Miko naman ay nakabantay sa pinto. Hawak ang itak, handang sumugod sakaling biglang sumalakay ang nilalang mula sa labas. Sa ikatlong ulit ng pag-usal ni Aling Ethel ng kanyang orasyon, biglang lumitaw ang engkanto sa gitna ng silid. Lumikha ito ng malakas na liwanag, sapat upang umurong ang nilalang palabas ng bahay. "Nasa loob ng katawan niya ang laso ng aswang," sabi ng engkanto. "Hindi sapat ang mga dahon at langis. Kailangan ng liwanag ng punong mutya." "Nasaan ang punong iyon?" tanong ng albularya. "Sa puso ng kagubatan. Kailangan ninyong dalhin si Arnel doon bago ang ikalawang gabi mula ngayon. Kapag lumampas na, tuluyan na siyang magiging tulad ng aswang na yon." Sagot ng engkanto. Napatingin si Jessica kay Miko. "Babalik tayo sa bundok," mahinang sabi ni Jessica. "Sasamahan kita, hindi kita iiwan," sabi naman ni Miko. Tumalikod ang engkanto at lumakad palabas ng bahay. Habang naglalakad, unti-unti itong naglaho sa liwanag. Kinabukasan, maagang naghanda si Jessica at si Miko. Isinakay nila si Arnel sa kariton ni Ariel at tinungo ang gilid ng gubat. Doon sila bumaba at sinimulang pasanin si Arnel habang si Jessica ang may hawak ng batya ng mga halamang gamot na ibinigay ni Aling Ethel. Pagkapasok nila sa gubat, tahimik ang lahat. Walang hangin, walang ingay ng ibon, walang kaluskos ng insekto. Parang ang lahat ng buhay ay tumigil upang makiramdam sa pagdating nila. "Dito sa ikalawa, yun ang daan na sinabi ni Mang Navarro," sabi ni Miko habang inaalala ang direksyong ibinigay ng matanda. Sa kalagitnaan ng paglalakad, biglang nagsalita si Arnel. "Jessica." Napalingon si Jessica. Gising ang nobyo niya ngunit tila may ibang sigla sa kanyang boses. "Ako to, Jess. Pero hindi na ako buo." Napaluha si Jessica. Lumuhod siya sa tabi nito. "Lalaban tayo. Hindi kita hayaang maging isa sa kanila," sabi ng dalaga. Lumapit si Miko at tinapik ang balikat ni Jessica. "Malapit na tayo sa puso ng kagubatan. Kailangan natin magmadali." Habang papalapit sila sa puso ng kagubatan, biglang dumilim ang langit. Sa gitna ng mga ugat ng matandang punong kahoy, nakita nila ang punong mutya. Maliwanag ito, may mga dahong kulay pilak at ang mga ugat nito ay lumiliwanag sa dilim. "Ilapag mo siya dyan, Jessica,"
sabi ni Miko habang nilalatag ang banig sa ilalim ng puno. Sumulpot ang engkanto sa likod ng punong mutya. Bitbit nito ang isang sisidlan ng tubig na tila sumasalamin ng ilaw kahit walang araw. Painumin natin siya ng tubig mula sa ugat ng punong ito. Ngunit habang ginagawa ko to, kailangan niyong harangin ang nilalang. Hindi siya hayaan ng dilim na mawala ang isa sa mga binhi niya. Biglang may gumalaw sa paligid. Mula sa kadiliman ng mga punong kahoy, kumapang pababa ang aswang. Ang matutulis nitong kuko ay kumikiskis sa mga sanga, habang ang mga mata nito ay tila naglalagablab sa galit. "Jessica!" ungol ng nilalang. "Miko, arangin mo siya!" Tumalon si Miko sa pagitan nila. Itinaas ang itak at hinarang ang landas ng nilalang. Mabilis itong sumalakay. Nagkiskisan ang matalim nitong kuko sa tabak ni Miko. Nalaglag siya sa lupa ngunit mabilis na bumangon. "Hindi ka makakalapit!" Samantala, inialay ng engkanto ang tubig sa labi ni Arnel. Pinilit itong inumin ni Arnel kahit hirap siya sa paghinga. Nang lumunok siya ng huling patak, nagsimulang lumiwanag ang katawan niya. Dumaloy ang liwanag mula sa kanyang dibdib, pataas sa kanyang muka at hanggang sa kanyang mga palad. "Jessica, parang may liwanag sa loob ko. Ang init," sabi ni Arnel. Biglang nagsisigaw ang nilalang. Umatras ito. Ang liwanag na nanggagaling kay Arnel ay tila nasusunog ang balat ng naturang aswang. Napasigaw ito habang napupunit ang balat nito sa bawat hakbang paatras. Lumapit ang engkanto. "Tapos na ang gabi mo," sabi niya. Biglang nagliyab ang paligid ng punong mutya. Ang engkanto ay nagbitaw ng isang mahigpit na salita. At sa isang iglap, nilamon ng liwanag ang aswang. Pagbalik ng liwanag, wala ng bakas ng aswang. Humihingal si Miko, nakaluhod sa lupa, hawak pa rin ang itak. Lumapit si Jessica kay Arnel. Buhay ito. Ang kulay ng balat niya ay muling bumalik. Wala nang itim sa kanyang mga mata. Umupo siya, hawak ang kanyang tagiliran. "Jessica, ayos na," sabi ni Arnel. "Sa tingin ko hindi pa. Ang kadiliman ay hindi tuluyang nawawala. Pero para sa inyo, ligtas na ang gabing ito." Wika ng engkanto. Humahangos na bumalik si Miko sa paanan ng bundok. Bitbit ang balitang tinulungan ng isang nilalang si Arnel at Jessica mula sa aswang. Sa barangay, mabilis siyang sinalubong ni Mang Primo at Aling Ethel na parehong halatang nag-aalala. "Nasaan si Miko?" tanong ni Mang Primo. "Nasa taas po, pero ligtas na. May tumulong sa kanila, hindi tao. Engkanto," sagot ni Miko habang humihingal. Napakunot ang noo ni Aling Ethel. "Anong klaseng tulong?" "Nilabanan niya yung aswang. Halos hindi makalapit sa kanila habang nandun yung engkanto eh," paliwanag ni Miko. Hindi na sila nagpatumpik-tumpik. Agad silang nagdala ng sulo at sumama si Mang Navarro, ang isa sa mga veteranong taga-bundok na matagal nang hindi umaakyat dahil sa mga alamat. Sa ilalim ng malamlam na buwan, tinahak nila ang masukal na daan paakyat. Sa bawat yapak ay may kaba, habang ang hangin ay tila may dalang babala. Sa kalagitnaan ng daan, biglang huminto si Mang Primo. "Tumahimik kayo. May naririnig akong kaluskos," mahina niyang sabi. Tumigil ang lahat. Sa gawing kanan, sa masukal na bahagi, may gumagapang na aninong kulay pusyaw. Berde ang balat. Kulubot, may naglalakihang kuko at naguunahang mga pangil. Halos wala ng buhok at humpak ang pagmumuka. "Aba, aswang!" sigaw ni Mang Navarro sabay hampas ng hawak na itak. Ngunit mabilis itong nakailag at agad na gumapang sa puno. Umakyat na parang ahas na may matutulis na kuko. Nang sumilip ang liwanag ng sulo, sa mukha nito, nabaling ang tingin ng nilalang sa kanila. Umingit ng malalim,
parang baboy ramo na nilalagutan ng hininga. Nais nilang tumakbo, ngunit biglang umalimbukay ang hangin. Mula sa taas ng sanga, lumitaw ang isang nilalang na may makintab na buhok, maputing balat at mga matang tila sumasalamin ng buwan. Nakatayo ito sa dulo ng sanga at tinuro ang aswang. Isang malakas na alon ng liwanag ang bumalot sa paligid, dahilan upang mapatigil sa pag-atake ang nilalang. Napatras ito, sumisigaw sa sakit at muling gumapang palayo. Hindi makapaniwala ang grupo sa kanilang nasaksihan. Nakatingin lamang sila habang ang engkanto ay dahan-dahang bumababa at tinuro ang daan papunta kina Jessica at Arnel. Tayo na, sabi ni Mang Navarro. Agad silang naglakad patungo sa direksyong itinuturo ng engkanto. Sa dulo ng masukal na landas, natagpuan nila si Arnel na nakasandal sa punong kahoy. May sugat sa balikat, habang si Jessica ay yakap-yakap ito at umiiyak. Jessica! Paglapit nila ay agad silang niyakap ng dalaga. Akala ko mamamatay na kami. Kung hindi dahil sa engkanto na yun, wala na kami. Dahang-dahang lumapit ang engkanto. Nakatayo ito malapit sa punong pinagkulungan ni na Jessica at Arnela. Nangilid ang luha ni Jessica habang nakatingin dito. Ikaw ang nagligtas sa amin, bulong ng dalaga. Ngunit bago pa makalapit si Miko upang makausap ito, dahan-dahan nang naglaho ang engkanto. Tila sumalib ito sa hangin at nawala. Ang sabi ng lolo ko noon, may mga engkanto raw na tagapangalaga ng kagubatang ito. Wika ni Mang Navarro habang inaakay si Arnela. Wala na ang lason ni Arnela. Tuluyan nang natunaw dahil sa mutya ng puno. At may mga nilalang din na kagaya ng aswang na gustong sirain ang balanse. Dagdag ni Mang Primo. Habang pababa sila, tanaw pa rin nila ang sanga ng punong pinagkulungan ng engkanto. Walang nagsalita, tahimik ang bawat hakbang na tila may pasasalamat sa mga hindi mapaliwanag na nilalang na humahadlang sa kasamaan. Sa pagdating nila sa paanan ng bundok, agad na nilapatan ng lunas ang sugat ni Arnela. Si Jessica naman ay tahimik lang, hawak-hawak ang kamay ng nobyo. Si Miko ay di mapakali at mayat maya ay sumusulyap sa gubat. Kinabukasan, dumagsa ang balita sa buong barangay. May mga nagsasabing naririnig nila ang alulong na hindi mapaliwanag na nilalang noong gabi, habang ang iba na may nakakita ng mga matang pulang-pula na sumisilip sa kadiliman. Ngunit si Jessica, Arnel at Miko ay buo ang paniniwala. May mga nilalang na masama sa gubat at may engkantong nagbabantay upang ito'y hadlangan. At simula din nung gabing yon, hindi na talaga nila muling nakita si Sophia. Ang sabi ng isang albularya, baka ito ay kinain na ng aswang gubat. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, nagtipon-tipon ang ilang matatanda at kabataan sa gitna ng barangay. Sina Mang Primo, Mang Navarro, Aling Ethel at ilang pang taga roon ay nagsimulang magpulong ukol sa mga nangyari sa paligid ng bundok. Hindi ito basta-basta kwento lang. May aswang na gumagala sa kagubatan at kung hindi natin pipigilan, baka may mga susunod pa sa sinapit ni Arnel. Hindi lang isa ang mga aswang na ito. Tahimik ang lahat nang marinig ang sinabi ni Mang Primo. Naroon din si Jessica. Nakaupo sa gilid habang hawak ang malamig na kamay ni Arnel na ngayon may benda sa balikat. Si Miko ay tahimik na nakikinig sa bawat salita. Ngunit ang kanyang isipan ay nasa nilalang na tumulong sa kanila. Walang iba kundi ang engkanto. May engkantong nagligtas sa amin, sabi ni Jessica. Dahilan upang mapalingon ang mga tao sa kanya. Engkanto? Tanong ni Mang Doro, ang pinakamatandang lalaki sa barangay. May mga tagapangalagang engkanto sa bundok. Noon pa man may kwento na tungkol sa kanila. Tahimik sila, hindi sila nakikialam. Pero kung ganyan na ang ginagawa ng aswang, baka napilitan na ang mga engkantong tumulong.
Sabi nito. Hindi siya gaanong nagsasalita, ngunit pinakita niya kung nasaan sina Jessica. Pinotektahan niya rin sila habang hindi pa kami dumarating. Sabi ni Miko. Tumango si Mang Primo. Kailangan natin ng basbas, hindi sapat ang mga armas at sululang. Mabilis na ipinatawag ang matandang albularya mula sa kabilang barangay. Si Kalusing, isang babaeng halos 70 taong gulang. Payat ngunit may matalim na mata. May dala itong kahon ng mga tuyong dahon, langis at ilang pirasong itim na tela na may mga sulat na sinaunang baybayin. Pagdating nila, agad siyang sinalubong ng mga tao. Kalusing, may mga nilalang sa bundok. Hindi lang isa. Tama ang kutob ko. May nagising na kasamaan sa bundok na iyan. At ang engkantong nakita ninyo, hindi siya basta nilalang. Hari siya ng mga tagabantay. Nagtinginan ang lahat. May hari ang mga engkanto? Tanong ni Jessica. Oo. At kung siya ay ang gumalaw, ibig sabihin delikado na ang kagubatan. Hindi na nila kayang pigilan sa sarili nilang daigdig ang mga sumisingaw na nilalang. Sagot ni Kalusing. Ano pong ibig niyong sabihin sa sumisingaw na nilalang? Tanong ni Arnel habang marahang gumagalaw sa pagkakaupo. Sa ilalim ng bundok, may puok ng kadiliman. Nakatatakip dito ng mahiwagang tala na inukit ng mga ninuno natin. Pinapanatiling sarado ng mga dasal at alay. Ngunit sa paglipas ng panahon, wala na ang nag-aalay. Wala nang nagbabantay. Nabutas na ang harang. Paliwanag ng albularya. Kinabahan ang mga tao. Ang mga bata ay lumapit sa kanilang mga ina. Si Miko ay napakuyom ang kamao. Ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Mang Navarro. Kailangan natin magsagawa ng ritual upang tawagin ang tagapangalaga at palakasin ang harang. Ngunit hindi iyon sapat. Kailangan natin ng isang kusang mag-aalay ng kanyang sarili. Hindi para mamatay, kundi para manahan sa pagitan ng dalawang mundo. Tagapamagitan sa mga tao at mga nilalang. Tumahimik ang paligid. Walang gustong magsalita. Ako na lang. Biglang sambit ni Miko. Hindi pwede. Sigaw ni Aling Ethel naman. Hindi mo alam ang sinasabi mo, anak. Hindi mo alam kung gaano kabigat yan. Sabi naman ni Mang Primo. Pero hindi rin natin alam kung ano pa ang susunod na mangyayari kung walang kikilos. Kahit matakot ako, mas natatakot ako sa mga mangyayari sa susunod kung hindi tayo gagalaw. Sabi naman ni Miko. Lumapit si Kalusing at tinitigan si Miko. Ang dugo mo ay may lahing dumadaloy mula sa mga sinaunang bantay. Hindi ka ordinaryong tao, Miko. Nagulat si Miko. Ano pong ibig niyong sabihin? Isa sa mga ninuno mo ay tagapag-ugnay sa mga engkanto at tao. Ipinanganak na may koneksyon sa kabilang mundo, kaya't ikaw ang tinawag ng hari ng kagubatan. Habang lumalalim ang gabi, sinimulan ng paghahanda ng ritual. Sa gitna ng puno, sa paanan ng bundok, nagtayo sila ng dambana at sa paligid nito ay inilagay ang mga alay. Hinog na prutas, tinapay, tubig mula sa sapa at mga dahong sariwa. Si Kalusing ay pumesto sa gitna at sinimulang magsalita sa sinaunang wika. Ang usok mula sa insenso ay pumaligid sa paligid. Si Miko ay lumapit, hubot-hubad ang pangitaas at may markang ipinahid sa noo, dibdib at pulso. Kapag pumasok ka sa pagitan ng mundo, hindi ka naganap na tao. Hindi mo na mararamdaman ang gutom, init o lamig gaya ng dati. Makakarinig ka ng tinig mula sa mga nilalang at ikaw ay magiging tagapagsalita nila. Tumango si Miko nang marinig ang sinabi ni Kalusing. Handa na ako. Habang tinutuloy ang orasyon, dumilim ang langit kahit walang ulap. Umihip ang malamig na hangin. Mula sa kagubatan, muling lumitaw ang engkanto. Makisig, maputi, may mata na kulay pilak at nakasuot ng habing tunika na tila sinag ng araw ang tela.
Lumapit ito kay Miko at tinapik ang balikat. Napili ka. Sambit nito sa tinig na hindi bumigkas ng salita kundi pumasok sa isipan. Tumango si Miko. Sa isang kisap mata, naglaho silang dalawa. Nag-iwan ng alingas-ngas ng liwanag at usok. Nag-iyakan sina Aling Ethel at Jessica. Si Mang Primo ay napaluhod habang umiiyak na parang batang nawalan ng anak. Ngunit batid nilang hindi na si Miko ang dating batang kanilang kilala. Siya na ngayon ang bagong tagapamagitan ng kagubatan. Sa sumunod na mga linggo, tahimik ang bundok. Walang pangyayari. Tahimik din ang mga hayop. Wala na ring naiulat na nawawala. Hanggang isang gabi, may narinig na alulong mula sa kagubatan. Ngunit hindi ito alulong ng panganib, kundi tila tinig ng babala. Sa malaking puno, may aninong nakaabang. Hindi ito tao, hindi rin engkanto, kundi si Miko. Ngayon ay may pilak na mata, balat na tila lumiliwanag sa liwanag ng buwan at tinig na bumabalik lamang kapag kailangan magsalita. Siya na ang bagong tagapagbantay at tagapamagitan sa kabundukan at kagubatan. Dahil sa kanyang ginawa, nanatili na mapayapa ang mga baryo at iba pang karatig lugar sa paanan ng mga bundok.